Isang hamak na katulong. Yan ang tingin nila sa akin sa mansyong ito. Pero ang hindi alam ni Don Rafael, ang dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat ay siya ring dugong, nagpapatakbo sa puso kong dinudurog nila ngayon. Ako ang anak na itinago ng kahapon, ngunit ngayong gabi, itatapon ako sa kalsada na parang basurang walang halaga. Hanggang kailan mananatiling lihim ang katotohanan sa likod ng gintong kwintas na ito? Handa na ba akong mamatay sa hirap? O babangon ako para bawiin ang aking dangal? Para kang ipis na sumisiksik sa sulok ng mansong ito, Amara. Huwag mong isipin na ang pagpapakitang tao mo ay magbibigay sa iyo ng pwesto sa hapagkainang ito. Ang dumi mo ay kailanman hindi mabubura ng kahit anong sabon, dahil hanggang sa kuko mo ay amoy putik ka pa rin ng tundo. Ang boses ni Katrina Amida ay matalim pa sa labaha. Bawat salita ay tila latigo na humahagupit sa pandinig ni Amara. Habang binibitawan ang mga mapanirang pangungusap na yon, nakatayo si Katrina sa itaas ng grand staircase ng mansyon, suot ang kanyang mamahaling seda na pantulog, habang nakatingin ang may pandidiri sa babaeng nasa paanan niya. Sa ibaba, nakaluhod si Amara Villanueva sa malamig na sahig na gawa sa imported na marmol. Sa kanyang mga kamay ay isang basang basahan at isang lalagyan ng wax. Ilang oras na siyang hindi natutulog, habil pinilit siya ni Katrina na pakiningin ang buong pasilyo bago sumikat ang araw bilang parusa sa isang pagkakamaling hindi naman niya ginawa. Namamanhid na ang kanyang mga tuhod at ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagod at ginaw, ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang alaala ng kanyang di na nangangailangan ng gamot. Ang tanging dahilan kung bakit tinitiis niya ang impyernong ito. Dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang paningin, hindi upang lumaban, kundi upang masdan ang sapatos na hawak niya. Nililinis niya ang paboritong stilettos ni Katrina. Ang sapatos na gagamitin nito para sa isang mahalagang party sa gabing yon. Inalay niya ang huling lakas niya para siguraduhing walang kahit isang bahid ng alikabok ang bawat sulok ng sapatos. Dahil alam niyang mahalaga ito sa dalaga. Ang kabutihang loob na ito ay sinagot lamang ng isang marahas na sipa mula kay Katrina. Dahilan upang tumalsik ang sapatos at tumama sa gilid ng mukha ni Amara. Hindi sumigaw si Amara. Hindi rin siya dumaing. Ang tanging narinig sa katahimikan ng madaling araw ay ang mahinang tunog ng kanyang katawan nang tumama ito sa matigas na poste. Ramdam niya ang init ng dugong nagsisimulang bumukal sa gilid ng kanyang labi, ang lasa ng kalawang na humahalo sa kanyang laway. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang malaking bara, isang iyak na pilit niyang nilulunod dahil alam niyang walang sinuman sa mansyong ito ang makikinig sa kanyang boses. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng kawalan. Tumingala siya sa malaking chandelier na nakasabit sa kisame. Ang mga kristal nito ay nagniningning na parang mga luhang hindi kayang pumatak. Sa sandaling iyon, ang karangyaan ng mansyong Almida ay tila isang malaking hawla na ginto, kung saan ang bawat pangarap niya ay dahan-dahang dinudurog ng mga taong nakatira sa loob nito. Isang matinding pait ang lumaganap sa kanyang dibdib, nang maalala niya ang huling habilin ng kanyang ina bago ito pumanaw. Sabi ng kanyang ina, ang kabutihan ay laging nagtatagumpay, na ang pagpapakumbaba ay isang sandata. Ngunit habang tinitignan niya ang mapanuyang ngiti ni Katrina mula sa itaas, nagsimulang magtanong ang kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang yumuko ng isang taong walang kasalanan? Hanggang kailan kailangang magbayad ng utang? Naloob sa mga taong ang tanging alam ay kumuha at manakit. Nakahawak si Amara sa kanyang dibdib, kung saan nakatago sa ilalim ng kanyang kupas na uniporme ang isang gintong kwintas na may pendant ng oktray. Ito ang kanyang tanging yaman, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay tao at hindi lamang isang basahan na pwedeng apakan ng sinuman. Ang lamig ng medalya sa kanyang balat ay tila isang babala, isang paalala na ang bawat sugat na tinatanggap niya ngayon
ay isang utang na sisingilin ng tadhana sa takdang panahon. Nanatili siyang nakalugmok sa sahig, mag-isa sa gitna ng naglalakihang anino ng mansyon. Sa kanyang isipan, tila umaalingaw ang isang katanungang walang kasagutan. Kung ang lahat ng sakripisyo ko ay itinatapon lamang sa putikan, may halaga pa ba ang manatiling mabuti sa isang mundong pinatatakbo ng kasamaan? Ang hapdi ng sugat sa aking labi ay hindi kasing pait ng katahimikang bumabalot sa bawat sulok ng mansyong ito. Sa gitna ng dilim, bago pa man magising ang haring araw, ang tanging kasama ko ay ang sarili kong anino at ang bigat ng mga pangarap na tila unti-unting nalulunod sa bawat luhang pilit kung ibinabalik sa aking mga mata. Bit-bit ang isang lumang timba at gunting para sa mga halaman. Marahang naglakad si Amara patungo sa likod ng mansyon. Doon matatagpuan ang malawak na hardin ng mga rosas, isang paraiso sa gitna ng malamig na semento. Ito ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang malaya siya. Habang hinahawakan niya ang mga talulot ng bulaklak na basa pa ng hamog, tila nararamdaman niya ang haplos ng kanyang ina. Ang mga rosas na ito ang paborito ni Elena. At sa bawat pag-aalaga ni Amara sa mga ito, tila kinakausap niya ang kaluluwa ng kanyang pinakamamahal na magulang. Maingat niyang pinutol ang mga tuyong dahon. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat at paggalang. Hindi niya alintana ang ginaw na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Para sa kanya, ang bawat rosas ay isang alaala, pulang gaya ng pag-ibig, at may mga tinik gaya ng buhay na kanyang kinakaharap. Sa kabilang dako, sa malawak na terrace ng ikalawang palapag, nakatayo si Don Rafael Almeda. Hawak ang isang baso ng matapang na kape, nakatingin siya sa kawalan. Hindi siya nakatulog. Ang gabi ay laging puno ng mga multo ng nakaraan na hindi siya hinahayaang mamahinga. Ngunit sa pagkakataong ito, nahagip ng kanyang paningin ang isang bulto sa gitna ng harden, isang babae. Nakayuko ito at tila may ibinubulong sa mga bulaklak. Ang paraan ng paghawak nito sa mga rosas, ang marahang pagyuko ng ulo, at ang paraan ng paggalaw ng mga balikat nito, lahat ay tila isang pamilyar na eksenang napanood na niya maraming dekada na ang nakalilipas. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Don Rafael. Ang kape sa kanyang kamay ay unti-unting lumamig, habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kaba na matagal na niyang hindi nararamdaman. Bumaba si Don Rafael. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay hindi narinig ni Amara. Huminto siya ilang metro ang layo mula sa dalaga. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng madaling araw, nakita niya ang mukha ni Amara. Kahit may bakas ng pasa sa gilid ng labi nito at pagod sa mga mata, may isang uri ng liwanag na nanggagaling sa loob ng dalaga. Isang dangal na hindi kayang burahin ng kahit anong hirap. Bakit gising ka na sa ganitong oras? Ang baritono at malamig na boses ni Don Rafael ay bumasag sa katahimikan. Bahagyang nagulat si Amara. Mabilis niyang ibinaba ang gunting at agad na nagmano sa matanda. Isang tradisyong hindi niya nakakalimutang gawin kahit gaano pa siya kaba. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng madikit ito sa likod ng palad ng bilyonaryo. I'm sorry po, Don Rafael. Hindi ko po sinasadyang istorbohin ang pahinga ninyo. Gusto ko lang po siguraduhing maayos ang mga rosas bago uminit ang araw. Mahinang sagot ni Amara. Ang kanyang tingin ay nananatili sa paanan ng matanda. Hindi sumagot si Rafael. Nakatitig lamang siya sa dalaga. Napansin niya ang sugat sa labi ni Amara, ang bakas ng pananakit na alam niyang gawa ng kanyang apo. Ngunit pinili niyang huwag magsalita tungkol doon. Sa halip, lumapit siya sa isang particular na rosas na kulay puti. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng mga bulaklak na ito? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay may bahid ng pangungulila. Ang sabi po ni nanay, ang mga puting rosas ay simbolo ng isang pag-ibig na walang hanggan, isang pangakong hindi kayang sirain ng kamatayan. Bulong ni Amara
habang marahang hinahaplos ang talulot. Tila sinaksak ang puso ni Don Rafael sa narinig. Iyon ang eksaktong mga salitang sinabi sa kanya ni Elena bago ito nawala. Ang bawat salita ni Amara ay tila isang susi na nagbubukas sa mga pintong matagal na niyang ipininid. Sino ba talaga ang babaeng ito sa harap niya? Bakit ang bawat kilos nito ay tila isang etyo ng nakaraan? Isang sandali ng kakaibang ugnayan ang nabuo sa pagitan ng makapangyarihang lalaki at ng hamak na katulong. Walang salita, tanging ang tunog ng hangin at ang amoy ng mga rosas ang namamagitan sa kanila. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang winasak ng isang matinis at mapang-uyang na boses mula sa likuran. "Oh, look at this drama! How touching!" Naroon si Katrina, nakatayo sa may pintuan ng mansyon, nakahalukip-kip at may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa selos at gilit habang nakatingin kay Amara. "Lolo, bakit no kinakausap ang basurang yan? Don't tell me, pati kayo ay nadadala sa pa-victim effect ng babaeng yan." Mabilis na lumapit si Katrina at marahas na hinila si Amara palayo kay Don Rafael. "Amara, napakalandi mo talaga. Pati ang lolo ko ay sinusubukan mong akitin sa gitna ng harden? Ganyan ba kadesperada ang mga taga-Tondo para makaangat sa buhay?" Isang malakas na tulak ang ginawa ni Katrina kay Amara, dahilan upang mapaupo ang dalaga sa gitna ng mga tinik ng rosas. Napangiwi si Amara, sa sakit ng bumaon ang mga tinik sa kanyang palad. Ngunit mas masakit ang mga salitang ibinabato sa kanya. Tumingin siya kay Don Rafael, umaasang may makikitang kahit katiting na pagkatanggol. Ngunit ang matanda ay tumalikod lamang. Tila natatakot sa emosyong nararamdaman niya sa loob. Hinawakan ni Katrina ang panga ni Amara at idiniin ang kanyang mga kuko sa balat nito. "Makinig ka sa akin, squatter. Hinding-hindi ka magtatagumpay. Kahit anong gawin mong pagpapaawa, hinding-hindi ka magiging kabilang sa mundong ito. You are just a maid, and you will die as a maid." Habang nakalugmok sa lupa, dahan-dahang ikinuyom ni Amara ang kanyang mga kamay. Hindi alintana ang dugong dumadaloy mula sa mga tusok ng tinik. Sa kanyang isipan, tila may isang bagong apoy na nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagnanais na mabuhay at patunayan na ang isang rosas, kahit gaano pa yurakan sa putik, ay mananatiling may bango at ganda. Ang gabi ay hindi oras ng pahinga para sa mga taong may pangarap na mas malaki pa sa kanilang kinasasadlakan. Habang ang buong mansyong Almida ay nababalot ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga bintana, si Amara ay gising pa rin sa loob ng kanyang maliit at mainit na silid sa quarters ng mga katulong. Ang tanging liwanag sa loob ng madilim na silid ay nanggagaling sa kumukurap-kurap na screen ng isang lumang laptop na may mga bitak sa gilid at tila hininga na lamang ang nagpapatakbo. Sa harap nito, si Amara ay nakabalabal ng isang kupas na kumot. Ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat habang binabasa ang mga leksyon para sa kanyang online course sa Business Administration. Ang bawat salitang kanyang binabasa ay tila isang butil ng ginto na kanyang iniipon, naniniwalang balang araw. Ang karunungang ito ang magiging susi niya sa paglaya. Isang mahinang kalatis ng pagpihit ng doorknob ang biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na isinara ni Amara ang screen ng laptop at itinago ito sa ilalim ng kanyang manipis na unan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. "Amara? Gising ka pa ba, apo?" Ang boses ay mahina at puno ng pag-aalaga. Napahinga ng maluwag si Amara nang makilala ang boses ni Lola Chayong, ang punong tagapagluto sa mansyon na itinuring na niyang pangalawang ina. Bumukas ang pinto at pumasok ang matanda. Bitbit ang isang maliit na plato na may 2 mainit pang pandesal at isang baso ng gatas. "Lola Chayong, tinakot niyo naman po ako." Bulong ni Amara habang tinutulungan ang matanda na maupo sa gilid ng kanyang katre. "Alam ko namang hindi ka pa man natutulog.
Nakita ko ang anag-ag ng liwanag sa ilalim ng pinto mo. Sabi ni Lola Chayong habang iniaabot ang pagkain. Kumain ka muna. Paano ka makakapag-aral kung ang sikmura mo ay kasing walang laman ng mga bulsa natin? Mumiti ng mapait si Amara at tinanggap ang pandesal. Ang amoy ng mainit na tinapay ay tila isang yakap sa gitna ng malamig na gabi. Salamat po, Lola. Pasensya na po kung palagi niyo akong nahuhuli. Ayoko lang po talagang malaman ni na Don Rafael, lalo na ni Katrina, na nag-aaral ako. Alam niyo naman po, baka isipin nila na masyado akong ambisyosa. Hinaplos ng matanda ang buhok ni Amara. Hindi masama ang mangarap, Amara. Ang masama ay ang tanggapin na lang na dito ka na lang habang buhay. Nakikita ko sa mga mata mo ang talino ng iyong ina. Si Elena, ganyan din siya. Mapusok ang isipan, laging gustong lumipad. Lola, minsan po natatakot ako. Pag-amin ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig. Paano kung hanggang dito na lang talaga ako? Paano kung kahit anong puyat ko, ang tingin pa rin nila sa akin ay isang basahang tagalinis lang? Ang tingin nila ay hindi ang iyong katotohanan na po. Tandaan mo, ang ginto, bago ito maging makinang, kailangan muna itong dumaan sa matinding apoy, payo ni Lola Chayong. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan ng mahina, tila mga kasabwat sa isang magandang krimen. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay muling nabulabog nang makarinig sila ng mga mabibigat na hakbang sa pasilyo. Ang tunog ng mga detahong na sapatos ay tila mga martilyo na tumatama sa sahig. Mabilis na tumayo si Lola Chayong at lumabas. Sinisiguradong hindi papasok ang sinumang paparating. Sumilip si Amara sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Katrina, suot ang kanyang mamahaling party dress, mukhang galing sa isang gabi ng pagsasaya, ngunit ang mukha ay puno ng pagkairita. Bakit gising ka pa, Chayong? At bakit bukas ang pinto ng kwarto ng basurang yan? Singhal ni Katrina, habang iwinawagayway ang isang makapal na sobre na hawak niya. Tinitignan ko lang po kung maayos ang tulog ni Amara, Ma'am Katrina. Maaga pa po kasi siyang gigising bukas. Pagsisinungaling ni Lola Chayong. Whatever. Anyway, may nakita akong sulat sa mailbox kanina. Para ito sa katulong nyo. Sabi ni Katrina na may halong pandidire. Itinaas niya ang sobre at binasa ang nakasulat sa labas. Almeida University? Office of Admissions? Wait, what is this? Nanigas ang buong katawan ni Amara. Iyon ang liham na hinihintay niya, ang resulta ng kanyang scholarship application para sa kanyang huling taon sa kolehiyo. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Katrina. Seriously? Nag-apply ka sa school ko, Amara? Akala mo ba dahil nakatira ka sa ilalim ng bubong namin ay kasing level mo na kami? You're just a katulong. At ang mga katulong hindi dapat nagmamarunong. Bago pa man makakilo si Lola Chayong, marahas na pinunit ni Katrina ang sobre sa harap ng pinto ni Amara. Ang bawat tunog ng napupunit na papel ay tila bawat hibla ng puso ni Amara na hinihiwa. Itinapon ni Katrina ang mga pira-pirasong papel sa sahig at tinapakan ng mga ito gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Diyan lang ang lugar ng mga pangarap mo, Amara, sa ilalim ng mga paa ko. Sabi ni Katrina, bago tumalikod at naglakad palayo, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo. Nang mawala na ang anino ni Katrina, dahan-dahang lumabas si Amara. Lumuhod siya sa malamig na sahig at isa-isang pinulot ang mga punit-punit na bahagi ng kanyang pangarap. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at pait. Sa gitna ng mga punit na papel, isang maliit na bahagi ang nakuha niya kung saan nakasulat ang salitang accepted. Tumingin si Amara sa dulo ng pasilyo, sa madilim na direksyon kung saan naglakad si Katrina. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng takot. Ang bawat punit na papel na hawak niya ay naging isang pangako sa kanyang sarili. Maaring natapakan mo ang papel na ito, Katrina.
pero hindi mo kailanman matatapakan ang aking kapalaran. Bulong ni Amara sa hangin, habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Ang ingit ay parang anay na dahan-dahang gumagapang sa pundasyon ng isang bahay. Hindi mo makikita ang pinsala hanggang sa isang araw ay gumuho na lamang ang lahat. Para kay Katrina, ang makitang may pangarap pa rin si Amara sa kabila ng lahat ng paghihirap nito ay isang insulto sa kanyang pagkatao. Hindi siya papayag na ang isang katulong ay magkaroon ng pagkakataong pantayan ang kanyang kinatatayuan. Sa loob ng kanyang marangyang silid, habang nakaharap sa salamin, pinagmamasdan ni Katrina ang isang napakagandang kwintas na gawa sa mga diamante. Isang regalo mula kay Don Rafael noong huling kaarawan niya. Ang kislap ng mga bato ay tila nanunukso. Nagpapaalala sa kanya na ang kapangyarihan ay nasa mga kamay lamang ng mayayaman. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang paraan upang tuluyang itapon si Amara, pabalik sa putikan ng tondo, nang walang anumang pagkakataong makabangon pa. Maingat na lumabas si Katrina sa kanyang silid, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa hapon. Tinitiyak niyang walang makakakita sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaba patungo sa quarters ng mga katulong. Ang bawat pagtama ng kanyang matulis na takong sa sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ni Amara sa mansong iyon. Pumasok siya sa maliit na silid ni Amara. Ang amoy ng silid ay kombinasyon ng murang sabon at lumang papel, isang amoy na kinasusuplaman ni Katrina. Nakita niya ang kupas na bag ni Amara na nakasabit sa gilid ng katre. Sa loob nito, naroon ang mga pira-pirasong papel ng admission letter na pilit na binuo ni Amara gamit ang tape. Nang may mapanuyang ngiti, isiniksik ni Katrina ang mamahaling kwintas sa pinakailalim ng bag, sa gitna ng mga notebook at reviewer ng dalaga. Samantala, sa malawak na labahan, abala si Amara sa pagkukuskos ng mga mabibigat na kortina. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa tubig at sabon, at ang kanyang likod ay tila mababali na sa bigat ng trabaho. Ngunit sa kanyang isipan, ang salitang accepted ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag sumuko. Amara! Pinatatawag ka ni Don Rafael sa Grand Hall! Ngayon na! Ang sigaw ni Katrina mula sa itaas ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Nagpunas ng kamay si Amara sa kanyang tapis at mabilis na tumakbo patungo sa loob ng mansyon. Pagdating niya sa Grand Hall, naroon si Don Rafael, nakaupo sa kanyang malaking silya. Ang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Sa tabi niya ay si Katrina na kunwari ay umiiyak, habang nakatayo ang ilang mga security guard ng mansyon. Lolo, nawawala ang diamond necklace ko. Iyon ang paborito ko at alam niyo kung gaano kahalaga yan sa akin? Sumbong ni Katrina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at lungkot. Wala namang ibang pumasok sa kwarto ko kaninang umaga kundi si Amara para maglinis. Tumingin si Don Rafael kay Amara. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng katotohanan sa gitna ng mga pagbibintang. Amara, may kinalaman ka ba sa pagkawala ng kwintas ng apo ko? Wala po, Don Rafael. Sumusumpa po ako, hindi ko po magagawa ang magnakaw, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may halong kaba. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri habang nakatingin sa nanunuyang mga mata ni Katrina. Kung wala kang itinago, hindi ka matatakot na ipahalugog ang kwarto mo, di ba? Hamon ni Katrina. Lolo, pinatawag ko na ang mga pulis para maging official ang lahat. Hindi natin pwedeng hayaan na may magnanakaw sa ilalim ng bubong natin. Ang katahimikan sa hall ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Amara. Maya-maya pa, narinig ang tunog ng mga sasakyan na pumarada sa labas ng mansyon. Ang pagdating ng mga awtoridad na tila mga anino ng kamatayan para sa kanyang danggal. Dinala silang lahat sa quarters ng mga katulong. Pinanood ni Amara ng may pang-inginig ang bawat paggalaw ng mga pulis habang hinahalugog ang kanyang maliit na espasyo. Itinatapon nila ang kanyang mga damit,
ang kanyang mga libro, at ang kanyang mga alaala sa sahig na parang mga basura. "Ito ba ang bag mo?" Tanong ng isang pulis habang itinataas ang kupas na bag ni Amara. Hindi makapagsalita si Amara. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tumanggu lamang siya ng bahagya. Dahan-dahang binuksan ng pulis ang bag. Inilabas niya ang mga notebook, ang mga punit na papel ng admission letter na tila mga sugat na muling binuksan. At sa pinakailalim, lumabas ang isang bagay na naglalabas ng nakakasilaw na kislap sa gitna ng madilim na silid. Ang diamond necklace. Isang malakas na singhap ang kumawala sa mga katulong na nakikiusyoso sa labas ng pinto. Si Lola Chayong ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at awa. Si Don Rafael naman ay napapikit. Tila may isang bahagi ng kanyang loob ang nabasag. "See? I told you! Magnanahaw ka talaga, Amara!" Sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Hindi lang pala ambisyosa. Mamatay tao na sa pangarap, magnanahaw pa! Lumapit ang pulis kay Amara at inilabas ang mga posas. Ang malamig na bakal ay tila isang hatol na wala ng baliktaran. Tumingin si Amara kay Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, naghahanap ng kahit katiting na tiwala. "Don Rafael, hindi ko po yan kinuha. Maniwala po kayo sa akin," bulong ni Amara habang ang unang patak ng luha ay tuluyan ng kumawala sa kanyang mga mata. Ngunit si Don Rafael ay tumalikod. Dalhin na siya sa presinto. "Ayoko nang makakita ng taong nagtataksil sa tiwalang ibinigay ko." Habang hinihila si Amara palabas ng mansyon, ramdam niya ang bawat tingin ng pangungutya mula sa mga gwardiya at ibang katulong. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang marinig ang mahinang bulong ni Katrina sa kanyang tenga habang dumadaan siya. "Buksan mo ang bag mo, Amara. At tignan mo kung paano ko wawakasan ang lahat ng pangarap mo." "Ang kapal ng mukha mong tumingin pa sa akin, Amara. Ang mga mata mo ay parang sa isang anghel, pero ang mga kamay mo ay kasing itim ng uling dahil sa pagnanakaw. Huwag mo nang balaking magmakaawa, dahil ang bawat luhang ilalabas mo ay kasing peke ng pagkatao mo." Ang mga salitang ito ni Katrina ay tila mga bubog na bumaon sa puso ni Amara habang hinihila siya ng 2 pulis palabas ng Grand Hall. Ang bawat hakbang niya sa makinis na marmol ay tila isang paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Sa bawat panig ng malawak na pasilyo, nakatayo ang ibang mga kasambahay. Ang ilan ay may awa sa mga mata, ngunit ang karamihan ay may halong pangungutya at bulungan na tila mga bubuyog na sumusugod sa kanyang pandinig. Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Don Rafael. Ang kanyang likod ay nakaharap sa eksena. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak, pasa ng bigat ng isang desisyong hindi niya nais gawin. Sa kanyang isipan, ang imahe ni Amara na nag-aalaga sa mga rosas ay unti-unting nilalamon ng imahe ng diamond necklace na nakuha sa loob ng kupas na bag nito. Ang pagtataksil ay mas masakit pa sa anumang sugat sa katawan. Lalo na't naramdaman niyang may puwang na ang dalaga sa kanyang matigas na puso. Nang marating nila ang pintuan ng mansyon, huminto ang mga pulis upang ayusin ang pagkakahawak sa braso ni Amara. Sa pagkakataong iyon, tumama ang paningin ni Amara sa sahig. Doon, sa ilalim ng mabibigat na sapatos ng isang pulis, ay ang pira-pirasong papel ng kanyang admission letter. Ang kaisa-isang patunay na tinanggap siya sa universidad. Ang salitang accepted ay marumi na. Tila niyurakan ng putik at kawalas katarungan. Ito ang irony ng kanyang buhay. Sa araw na dapat sana ay simula ng kanyang pag-akyat mula sa hirap, ito rin ang araw na ibabaon siya sa pinakamalalim na hukay ng kahihiyan. Naramdaman ni Amara ang malamig na bakal ng posas na humihigpit sa kanyang mga pulso. Ang bawat pag-lock ng mekanismo nito ay tila isang hatol na wala ng bawian. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan na nagsisimulang pumatak sa labas, kundi dahil sa matinding panghihina ng kanyang kaluluwa.
Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang tinik, tuyong-tuyo at mahapdi. Kaya't kahit isang salita ng pagtatanggol ay hindi niya mailabas. Handaan mo ito, Amara! Bulong ni Katrina na sumunod hanggang sa may pinto. Ang boses ay puno ng mapanirang tamis. Ang mga pangarap mo ay hindi para sa mga katulad mong hampas lupa. Diyan ka nababagay. Sa likod ng mga rehas, kung saan kabilang ang mga basura. Isinakay si Amara sa loob ng patrol car. Ang tunog ng marahas na paglapat ng pinto ng sasakyan ay tila isang huling hininga ng kanyang kalayaan. Habang unt-unting lumalayo ang sasakyan sa Mansyong Almida, nakita ni Amara sa side mirror ang figura ni Lola Chayong na nakatayo sa may gate, umiiyak at hawak ang isang supot ng gamot na dapat sana ay ibibigay ni Amara sa kanyang di pag-uwi. Sa loob ng madilim na sasakyan, niyakap ni Amara ang kanyang sarili. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga luhang nakikiramay sa kanyang sinapit. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang taong ang tanging kasalanan ay ang mangarap sa gitna ng kahirapan? Bakit ang mundong ito ay mas mabilis maniwala sa kinang ng diamante kaysa sa linis ng isang konsensya? Pagdating sa presento, ang amoy ng lumang papel, pawis, at bakal ang sumalubong sa kanya. Ipinasok siya sa isang maliit na selda, kasama ang ilang mga babaeng may kanya-kanya ring kwento ng pait. Umupo si Amara sa isang sulok, idinikit ang kanyang likod sa malamig na pader, at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makahanap ng kapayapaan sa gitna ng gulo, lumapit ang isang pulis sa rehas ng kanyang selda. Villanueva, may tumatawag sa telepono para sa iyo, mula sa ospital ng Tondo. Sabi ng pulis na may seryosong mukha. Biglang napatayo si Amara. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang di ko po ba? Ano pong nangyari? Tumingin ang pulis sa kanyang logbook at bumuntong hininga. Ang pasyenteng si Maribel Villanueva, isinugod daw sa emergency room dahil sa heart attack. Kanina pa sila tumatawag, wala ka raw kasing dalang gamot nang dumating ang ambulansya. Nabitawan ni Amara ang rehas ng selda. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at bumagsak siya sa semento. Ang kanyang ang tanging pamilyang natitira sa kanya, ay nag-aagaw buhay dahil wala siya roon. Dahil nakakulong siya para sa isang kasalan ng hindi niya ginawa. Sa gitna ng madilim at mabahong selda, ang unang malakas na hikbi ni Amara ay kumawala. Isang tunog ng isang pusong tuluyan ng nagkapira-piraso. Lolo, gising! Huwag mo akong iwan ng ganito. Hindi mo pa napipirmahan ang mga bagong papeles para sa inheritance ko. Ang boses ni Katrina ay hindi puno ng pag-aalala, kundi ng isang matinding takot para sa kanyang sariling kinabukasan. Sa loob ng maranging library ng Mansyong Almida, ang katahimikan ay bumasag nang bumagsak si Don Rafael mula sa kanyang malaking silya. Ang baso ng kristal na hawak niya ay tumama sa sahig. Nagkadurog-durog ang mga piraso nito na tila isang huling hininga ng karangyaan. Ang bawat hininga ni Don Rafael ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naglaho sa loob ng silid, pinalitan ng isang mabigat na pressure na parang isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang puso. Nanlalabo ang kanyang paningin, at ang tanging nakikita niya sa gitna ng kanyang paghihirap ay ang kisame ng mansyon na tila unt-unting bumababa upang ibaon siya. Katrina, ang gamot ko. Ang namamaos at mahinang bulong ni Rafael. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na umaabot sa drawer ng kanyang lamesa. Ngunit sa halip na tulungan ang matanda, tumayo lamang doon si Katrina. Nanginginig ang buong katawan. Hindi siya kumikilos. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa matanda na nag-aagaw buhay sa sahig. Sa kanyang isipan, nagtatalo ang takot at ang sakim na pag-asa. Kung mawawala ang matanda ngayon, ano ang mangyayari sa kanya? Ngunit ang pagpapanik niya ay walang kasamang malasakit. Yaya!
Lola Chayong! Tulong! Si Lolo! Sigaw ni Katrina, ngunit hindi niya magawang lumapit man, lamang upang hawakan ang kamay ng kanyang lolo. Mabilis na pumasok si Lola Chayong sa silid. Ang kanyang mukha ay agad na namutla nang makita ang kalagayan ni Don Rafael. Agad siyang lumuhod sa tabi ng matanda. Hindi alintana ang mga basag na kristal na bumaon sa kanyang tuhod. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Rafael at pilit itong pinapakalma. Huminga po kayo, Don Rafael. Malalim na hininga po. Katrina, tumawag ka ng ambulansya. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Galit na utos ni Lola Chayong. Habang nakakagulo sa mansyon, sa loob ng madilim na selda ng presento, si Amara ay tila nakaramdam ng isang matinding kurot sa kanyang puso. Nakasandal siya sa malamig na rehas. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa kakaiyak para sa kanyang di na nasa ospital. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang uri ng kaba na parang may isang bahagi ng kanyang sarili ang unt-unting namamatay sa malayong lugar. Niyakap ni Amara ang kanyang mga binti. Ang lamig ng semento ay tila nanunuot sa kanyang mga buto. Di, magpalakas ka po. Huwag mo po akong iwan. Bulong niya sa hangin. Hindi alam na sa kabilang panig ng lungsod, ang taong nagpakulong sa kanya ay siya ring nakikipaglaban para sa bawat segundo ng buhay. Ang irony ng tadhana ay tila isang malupit na biro. Ang taong nasa loob ng rehas ay ang taing nakakaalam kung paano gamitin ang tamang pressure sa dibdib para iligtas ang isang inaatake sa puso. Dahil iyon ang huling inaral ni Amara sa kanyang kurso. Ngunit narito siya, walang magawa. Habang ang taong nangangailangan ng tulong niya ay ang siyang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Dumating ang mga paramediko sa mansyon. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mabibigat na sapatos at ang kalansing ng mga kagamitang medikal ay tila isang nakakanghilong musika sa pandinig ni Lola Chayong. Isinakay si Don Rafael sa stretcher. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng mga rosas sa kanyang harden. Sa loob ng ambulansya, habang mabilis na binabaybay ang kalsada, patuloy ang pagbaba ng blood pressure ni Don Rafael. Ang monitor ay naglalabas ng isang mabilis at hindi regular na tunog. Isang ngip-dio ng isang pusong pagod na sa pagtatago ng mga lihim. We are losing him. Kailangan natin siyang madala agad sa operating room. Sigaw ng isang nurse habang binobomba ang hangin sa bag mask ni Rafael. Pagdating sa ospital, mabilis na isinugod ang bilyonaryo sa emergency room. Si Katrina ay naiwan sa waiting area. Naglalakad ng pabalik-balik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tensyon kung ano ang susunod na mangyayari sa kanyang marangyang buhay. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor na may seryosong muka. Kailangan natin siyang operahan agad. Pero may malaking problema tayo. Masyadong maraming dugo ang nawala sa loob ng katawan niya dahil sa komplikasyon at napaka-rare ng kanyang blood type. Wala kaming stock sa blood bank na yon. Napatitig si Lola Chayong sa doktor. Rare? Ano pong blood type, Doc? O negative. At kailangan natin ng donor na malakas at healthy sa lalong madaling panahon. Kung hindi niya kakayanin ang susunod na isang oras. Nanigas si Lola Chayong. Alam niya ang blood type na iyon. Hindi dahil kay Don Rafael, kundi dahil sa isang medical record na nakita niya noon sa gamit ni Amara. Isang alaala ang mabilis na naglakbay sa kanyang isipan. Ang araw na sinabi ni Amara na kakaiba ang kanyang dugo. Gaya ng sa kanyang namayapang ina. Tumingin si Lola Chayong kay Katrina, na ngayon ay tila nawawalan na ng pag-asa. Alam ni Lola Chayong na ang tanging taong makapagliligtas kay Don Rafael ay ang taong pinalayas, pinahiya, at ipinakulong nila kanina lamang. May kilala akong donor, ang nanginginig na sabi ni Lola Chayong. Pero kailangan niyo siyang kunin sa kulungan. Ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos sa oras ang gawa sa salamin.
Habang si Don Rafael ay unt-unting nilalamon ng dilim ng kamatayan, ang tanging pag-asa niya ay nasa mga kamay ng babaeng itinuring niyang basura. Ang pagbukas ng matigas na bakal ng selda ay tila isang nakakabinging katanungan sa kalagitnaan ng gabi. Walang ideya si Amara kung bakit siya pinalabas ng mga pulis, at lalong hindi niya maintindihan kung bakit sa halip na iharap siya sa isang investigador, dinala siya ng isang patrol car patungo sa pinakamalaking pribadong ospital sa lungsod. Ang bawat ilaw sa kalsada na tumatama sa kanyang mukha ay nagpapabigat sa kanyang isipan. Nakaposas pa rin ang kanyang mga kamay nang ibaba siya sa isang pribadong pasilyo kung saan naghihintay ang isang umiiyak na Lola Chayong. Sa pamamagitan ng mga luhang umaagos sa pisngi ng matandang kusinera, nalaman ni Amara ang kalagayan ni Don Rafael. Wala itong ibang maaasahan. Ang makapangyarihang lalaking nag-utos na ikulong siya ay nakahiga ngayon sa isang malamig na operating table. Naghihintay sa tanging bagay na hindi mabibili ng kanyang bilyon-bilyong pera. Ang dugong magdurugtong sa kanyang hininga. Walang pag-aalinlangan na sumunod si Amara sa mga nurse patungo sa blood extraction room. Hindi siya humingi ng kapalit. Hindi niya sinabing iurong muna ang kaso bago siya magbigay ng dugo. Ang tanging hiling niya sa doktor at kay Lola Chayong ay isang pangakong binitawan niya ng may mariing determinasyon. Walang makakaalam na sa kanya nang galing ang dugong sa salba sa buhay ng matanda. Nais niyang manatiling isang walang pangalang anino. Nang itusok ng nurse ang matalim na karayom sa kanyang ugat, isang pamilyar na hapdi ang gumapang sa kanyang balat. Ngunit hindi ito maitutumba sa sakit ng kanyang mga nararanasan. Nakasandal si Amara sa puting kama, tahimik na pinagmamasdan ang sariling dugo na dahan-dahang dumadaloy sa manipis na tubo patungo sa isang malinaw na plastic bag. Sa sandaling iyon, isang malalim na katotohanan ang tumimo sa kanyang puso. Tinitigan niya ang bag ng dugo na unti-unting napupuno. Sa loob ng maliit na sisid lang iyon, walang mayaman at walang mahirap. Walang batas na naghihiwalay sa mga tagatundo at mga nakatira sa naglalakihang mansyon. Ang dugo ng isang taong tinawag nilang magnanakaw at basura ay ang tanging likidong magbabalik ng pintig sa puso ng isang haring pilit siyang niyuyurakan. Sa sandaling ito at sa pagkakataong ito lamang, nagpantay ang kanilang halaga bilang tao. Nang makumpleto ang proseso, marahang kinuha ng nurse ang mainit na bag ng dugo. Bago pa man ito ilabas ng kwarto upang dalhin sa operating room, sinundan ito ng tingin ni Amara. Isang kakaibang kaba at init ang biglang yumakap sa kanyang dibdib. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Wala sa sariling bumuka ang kanyang mga namumutlang labi at isang pabulong na dasal ang sumama sa hangin. Laban, Tatay Rafael. Hindi niya alam kung bakit iyon ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Marahil ay dahil sa matinding pangungulila niya sa isang pamilya, o marahil ang kanyang sariling kaluluwa ay may nakikilalang katotohanan na hindi pa nauunawaan ng kanyang isipan. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang mabuhay ang matanda. Hindi para patunayan na siya ay mabuti, kundi dahil iyon ang itinuro ng kanyang inang si Elena, na ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad at pagtulong kahit sa mga taong sumugat sa iyo. Mabilis na isinalin ang dugo ni Amara sa nanghihinang katawan ni Don Rafael. Ang bawat patak na pumapasok sa ugat ng matanda ay tila isang mahimalang ulan na dumidilig sa isang tuyong lupa. Ang kulay sa kanyang mga labi ay dahan-dahang bumalik at ang hindi regular na pag-akyat baba ng linya sa monitor ng kanyang puso ay unti-unting naging matatag at payapa. Ang hininga ng kamatayan na nakabalot sa silid ay napalitan ng bagong pag-asa. Sa kabilang dako ng ospital, tahimik na inakay ng mga pulis si Amara pabalik sa patrol car. Ang kanyang braso ay may nakadikit na maliit na benda at ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng matinding panghihina. Ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Hinarap niya ang malamig na gabi, babalik sa loob ng rehas na parang walang nangyari. Ipinagkaloob niya ang kanyang buhay ng tahimik.
Isang sakripisyong ibinuon niya sa sariling puso. Ilang oras ang lumipas nang tuluyang magising si Don Rafael. Ang amoy ng gamot at ang puting kisame ng recovery room ang una niyang nasilayan. Ramdam niya ang isang kakaibang init na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Isang pamilyar na lakas na tila matagal na niyang nawala at ngayon ay nagbalik. Inilibot niya ang kanyang paningin at nakita ang doktor sa gilid ng kanyang kama, sinusuri ang kanyang mga vital signs. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may taglay na matinding katanungan na hindi niya kayang ipagpaliban. Sino? Bulong ni Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Sino ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay? Nasaan ang nagligtas sa akin? Ang puting kisame at ang amoy ng matapang na antiseptiko ang unang bumati sa kamalayan ni Don Rafael. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, ang kanyang isipan ay malinaw at naghahanap ng mga kasagutan. Tinitigan niya ang doktor na kasalukuyang nagsusuri sa monitor ng kanyang puso, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding kuryosidad at pagnanasang malaman ang katotohanan. Patawad, Don Rafael. Ngunit mahigpit na ipinagbilin ng donor na huwag sabihin ang kanyang pangalan. Pormal na sagot ng doktor habang inaayos ang dextrose ng matanda. Ang tanging masasabi ko lang ay isang dalagang galing sa presinto ang dinala rito kagabi ng mga pulis. Siya lang ang may katugmang dugo sa buong lungsod na nakarecord sa aming database. Isang dalaga mula sa presinto. Ang mga salitang iyon ay tila mga malalamig na kamay na sumakal sa leeg ni Don Rafael. Tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Sa dami ng taong kilala niya, iisa lamang ang dalagang ipinadala niya sa malamig na rehas ng kulungan kagabi. Si Amara. Ang babaeng hinusgahan niyang magnanakaw, ang babaeng hinayaan niyang ipahiya ni Katrina sa harap ng lahat. Bakit ibibigay ng isang taong itinuring niyang basura ang sarili nitong dugo upang dugtungan ang kanyang buhay? Isang matinding alon ng konsensya ang humampas sa matigas na puso ng bilyonaryo. Ang dugong dumadaloy ngayon sa kanyang mga ugat, ang mismong lakas na nagpapabuka sa kanyang mga labi, ay nagmula sa babaeng ginawa niya ng matinding kawalang katarungan. Agad niyang ipinatawag ang kanyang abogado. Kahit hindi pa siya nakakalakad, ang kanyang utos ay mabilis at walang pasubali. Iurong ang lahat ng kaso laban kay Amara at ibalik ito sa mansyon nang walang anumang bahid ng dungis sa pangalan nito. Lumipas ang ilang araw at nakabalik na si Don Rafael sa mansyon. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, malapit sa bukas na bintana ng kanyang silid. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa kabila ng pagbawi ng kaso, hindi naging madali ang pagbabalik ni Amara. Bumalik lamang ang dalaga, hindi dahil sa pagpapatawad, kundi dahil sa mabigat na tanikala ng pangangailangan. Kailangan niya ng trabaho upang mabayaran ang lumalaking bill sa ospital ng kanyang na nag-aagaw buhay. Ito ang pait ng pagiging mahirap. Lulunukin mo ang iyong sariling danggal upang dugtungan ang hininga ng taong mahal mo. Ang mansyon ay binalot ng isang mabigat na katahimikan ng hapong iyon. Marahil dahil umalis si Katrina upang dumalo sa isang pantitipon kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng kapayapaang iyon, isang mahina at malambing na tinig ang sumakay sa hangin. Isang himig. Isang pamilyar na himig na tila isang lumang tula na ginising mula sa 20 taong pagkakahimbing. Dahan-dahang inikot ni Don Rafael ang gulong ng kanyang upuan patungo sa bukas na pinto ng kanyang silid. Sinundan niya ang boses na tila isang panawagan mula sa nakaraan. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Amara. Nakaluhod ang dalaga, nagpupunas ng mga antigong florera habang umaawit ng isang oyayi. Isang malungkot na kanta tungkol sa isang perlas na nawala sa gitna ng malalim na dagat. Ang bawat nota na lumalabas sa bibig ni Amara ay may dalang matinding pangungulila. Walang alam ang sinuman sa awiting iyon. Ito ang awiting kinakanta ni Elena noong sila ay magkasama pa. Ang kantang binuo ni Elena mismo noong pinapangarap pa lamang nilang bumuo ng sariling pamilya.
Walang radyo, walang plaka, at walang ibang tao ang nakakaalam ng linyang iyon, kundi silang dalawa. Hindi napansin ni Amara ang paglapit ng matanda, hanggang sa marinig niya ang paglangit-ningit ng sahig mula sa bigat ng wheelchair. Mabilis siyang napatayo at nagpakumbaba. Ibinaba ang kanyang paningin na tila isang aliping nakagawa ng kasalanan. Saan mo natutunan ang awit na yan? Ang boses ni Don Rafael ay nanginginig, hindi dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi sa lindol na nagaganap sa kanyang kaluluwa. Humigpit ang hawak ni Amara sa basahan. Patawad po, Don Rafael. Hindi ko po sinasadyang maingay, hindi na po mauulit. Hindi kita pinapagalitan, Amara, malumanay, ngunit mariing sabi ng matanda. Tinanong kita, saan mo natutunan ang oyaying yon? Tumingala si Amara. Nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng bilyonaryo. Isang halong takot at pag-asa. Sa nanay ko po. Ito po ang palagi niyang kinakanta sa akin kapag natatakot ako sa dilim noong bata pa ako. Sabi niya, ang kantang ito raw ang magbibigay sa akin ng tapang kapag pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Isang kumpol ng bara ang bumuo sa lalamunan ni Don Rafael. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa armrest ng wheelchair ay namumute sa higpit ng pagkakahawak. Ano ang pangalan ng ina mo? Elena po, mahinang sagot ni Amara. Ang mga mata ay may bahid ng lungkot sa pag-alala. Elena Villanueva po, mula sa Tondo. Tila tinamaan ng kidlat si Don Rafael. Elena Villanueva. Ang pangalan. Ang pagmamahal sa mga puting rosas. Ang pangbihirang uri ng dugo na ngayon ay dumadaloy sa kanyang sariling katawan. At nayon, ang lihim na oyayin ng kanilang nakaraan. Napakaraming nagkataon na hindi na kayang ipaliwanag ng simpleng tadhana. Ang bawat piraso ng palaisipan ay marahas na nagbabanggaan sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawang matagal na niyang piniling ibaon sa limot. Walang salitang lumabas sa bibig ni Don Rafael. Tinalikuran niya si Amara at mabilis na itinulak ang kanyang sarili pabalik sa loob ng kanyang madilim na opisina. Isinara niya ang pinto at humarap sa malaking bintana. Ang kanyang puso ay pumipintig ng napakalakas na tila sasabog ang kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at diniyal ang isang numero na bihirang-bihira niyang tawagan. Ang linya ay nagring ng 2 beses bago ito sagutin ng isang malamig na boses mula sa kabilang dulo. Kailangan ko ang serbisyo mo ngayon din. Pautos na wika ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay may halong desperasyon at pag-asa. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang Elena Villanueva mula sa Tondo. Hanapin mo ang mga lumang kapitbahay, mga ospital, mga dokumento. Gusto kong malaman ang bawat detalye ng buhay niya matapos siyang umalis sa Maynila 20 taon na ang nakalilipas. At alamin mo kung sino ang nakalagay na ama sa birth certificate ng anak niyang si Amara. Hindi ka dapat narito, Amara. Ang mga tulad mo ay hindi kailanman dapat naging bahagi ng aming kasaysayan. Dahil ang basurang gaya mo ay nararapat lamang na sunugin at kalimutan sa ilalim ng mga abo. Ang mga salitang ito ni Katrina ay tila lason na kumalat sa loob ng madilim na pasilyo ng quarters ng mga katulong. Kakaalis pa lamang ni Don Rafael para sa isang check-up at tila hinihintay lamang ni Katrina ang pagkakataong ito upang isakatuparan ang kanyang pinakamadilim na balak. Hawak niya ang isang maliit na folder na ninakaw niya mula sa lamesa ni Don Rafael. Ang initial report ng private investigator na naglalaman ng mga larawan ni Elena Villanueva at ang koneksyon nito sa nakaraan ng kanyang lolo. Nanginginig ang mga kamay ni Katrina, hindi sa takot, kundi sa matinding galit at desperasyon. Kung malalaman ni Don Rafael ang buong katotohanan, ang marangyang buhay na tinatamasa niya ngayon ay maglalaho na parang bula. Hindi siya papayag na ang isang taga-Tondo ang kumuha ng korona na inakala niyang sa kanya habang buhay. Sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Amara sa sahig, abala sa pag-aayos ng kanyang iilang gamit. Hawak niya ang lumang litrato ng kanyang ina na tanging natira matapos ang lahat ng gulo.
Marahan niyang hinahaplos ang mukha ni Elena sa larawan, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag sa kabila ng pagod. Ang bawat banta ni Katrina ay tila naging bahagi na ng ingay ng kanyang paligid. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Isang matapang na amoy ng gasul at lumang tela ang biglang sumakay sa hangin. Napatayo si Amara nang maramdaman ang biglang pag-init ng paligid. Sa ilalim ng kanyang pinto, nakita niya ang isang mapula at kahel na liwanag na dahan-dahang gumagapang. Isang liwanag na hindi nagdadala ng pag-asa, kundi ng kamatayan. "Katrina! Anong ginagawa mo?" Sigaw ni Amara habang pilit na binubuksan ang pinto. Ngunit tila may nakaharang na mabigat na bagay sa labas. Sa kabilang panig, nakatayo si Katrina. Hawak ang isang lighter na naglalabas ng maliit na apoy. Ibinagsak niya ito sa isang tumpok ng mga basahan na binasa niya ng langis kanina. Ang apoy ay mabilis na kumalat, tila isang gutom na hayop na lumalamon sa bawat kahoy at tela sa pasilyo. Ang ngiti sa mga labi ni Katrina ay kasing bangis ng apoy na nilikha niya. "Mamatay ka na kasama ng mga ebidensyang ito, Amara. Walang matitira sa'yo, kahit ang alaala ng nanay mo." Sigaw ni Katrina bago tumakbo palayo, iniwan ang pasilyo na puno ng makapal at itim na usok. Nagsimimulang mahirap ang huminga si Amara. Ang makapal na usok ay pumasok sa kanyang lalamunan, tila mga kamay na sumasakal sa kanyang hininga. Ang bawat pag-ubo niya ay may kasamang hapdi sa kanyang baga. Ang init sa loob ng silid ay naging hindi na matatagalan. Ang mga dingding ay nagsimulang mag-init, at ang kisame ay naglalabas ng mga nagniningas na piraso ng kahoy. Yumuko si Amara sa sahig, pilit na hinahanap ang huling bahagi ng malinis na hangin. Niyakap niya ang kanyang bag kung saan nakatago ang kwintas at ang litrato ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Bawat pintig ay tila isang panalangin para sa kanyang buhay. Nanay, tulungan niyo po ako." Bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang hininga sa gitna ng nagangalit na apoy. Ang tunog ng mga nababasag na salamin at ang pagbagsak ng mga mabibigat na gamit sa labas ay tila isang nakakatakot na orkestra ng pagkawasak. Ang apoy ay dumidila na sa pintuan ng kanyang silid at ang tanging bintana ay masyadong maliit at may mga rehas na bakal na hindi niya kayang sirain. Ang pakiramdam ng pagiging bilanggo ay muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, ang rehas ay gawa sa nagbabagang init. Nararamdaman ni Amara ang panghihina ng kanyang mga kalamnan. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim at ang bawat paligid niya ay tila umiikot sa isang nakakahilong sayaw ng pula at itim. Sa kanyang huling lakas, gumapang siya patungo sa pinto, pilit na kinakalos ang kahoy hanggang sa dumugo ang kanyang mga kuko. Ngunit ang harang sa labas ay masyadong matatag. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Don Rafael nang marinig nito ang kanyang oyayi. Isang kurot ng pait ang naramdaman niya. Mamamatay ba siyang hindi man lang nalaman ng matanda ang katotohanan? Mamamatay ba siyang isang katulong lamang sa paningin ng mundo? Ang huli nakita ni Amara bago tuluyang mawala ng malay ay ang apoy na tuluyan ng sumakop sa kanyang silid, tila isang dambuhalang kumot na handa siyang ibaon sa limot. Ang katahimikan ay unting pumalit sa ingay ng apoy, isang katahimikang kasing lalim ng libingan. Ang tunog ng mga gulong na marahas na kumaska sa semento ng driveway ang bumasag sa nakakangilong ingay ng nagangalit na apoy. Kararating pa lamang ng sasakyan ni Don Rafael mula sa kanyang check-up, ngunit ang bumati sa kanya ay hindi ang marangyang katahimikan ng mansyon, kundi ang naglalagablab na kahel at pulang liwanag na tila lumalamon sa madilim na langit. Sa isang iglap, tila tumigil ang pagtibok ng puso ng matanda nang makita kung anong bahagi ng ari-arian ang nasusunog. Ang quarters ng mga katulong. Ang lugar kung saan naroon si Amara. "Amara!" Isang paos at nanginginig na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Don Rafael.
Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti, hindi niya hinintay na maibaba ang kanyang wheelchair. Tulad ng isang taong nawawala sa katuwiran, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at pilit na tumayo. Ang kanyang mga hakbang ay hindi maayos. Tila isang batang nag-aaral pa lamang lumakad, ngunit ang bawat paghakbang niya ay puno ng desperasyon. Don Rafael, huwag po, delikado! Sigaw ng kanyang driver, ngunit tila bingi ang matanda. Ang tanging nakikita niya ay ang makapal na usok na tila isang dambuhalang kamay na bumabalot sa silid ni Amara. Sa loob ng nagbabagang pasilyo, ang init ay tila isang buhay na nilalang na humahampas sa balat ni Don Rafael. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi ng usok na pumapasok sa kanyang baga. Ang mga dingding ay naglalabas ng tunog ng pagkasira. Ang mga kahoy ay nagkakabitak-bitak sa tindi ng temperatura. Ngunit hindi siya huminto. Isang boses sa loob ng kanyang isipan, isang boses na parang kay Elena, ang naguutos sa kanya na huwag sumuko. Nang marating niya ang pinto ng silid ni Amara, nakita niya ang isang mabigat na aparador na nakaharang sa labas. Gamit ang huling lakas ng kanyang matandang katawan, itinulak niya ito. Ang bawat pag-ungol ng kanyang mga kalamnan ay tila isang awit ng pagsisisi. Sa wakas, ang pinto ay bumukas. Doon, sa gitna ng itim na usok, nakita niya si Amara. Nakahandusay ang dalaga sa sahig, walang malay, at tila isang anghel na napadpad sa impyerno. Mabilis siyang lumuhod sa tabi nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na pisingi ng dalaga sa gitna ng nakakapaso na paligid. Amara, gumising ka. Huwag mo akong iwan. Bulong ni Rafael, ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa usok, kundi habel sa matinding takot na mawala ang babaeng ito. Binuhat ni Don Rafael ang dalaga. Isang himala kung paano nakayanan ng kanyang nanghihinang katawan ang bigat ni Amara. Habang pilit silang lumalabas sa nagbabagang silid, isang maliwanag na bagay ang biglang nahulog mula sa mahigpit na pagkakahawak ng dalaga. Isang kwintas. Dahil sa lakas ng pagbagsak, bumukas ang maliit na locket o pendant nito. Huminto ang mundo ni Don Rafael nang makita ang kislap ng isang perlas sa gitna ng isang gintong araw. Isang disenyo na siya mismo ang nagpagawa 20 taon na ang nakalilipas. Isang simbolo ng pag-ibig na ipinangako niya kay Elena Villanueva bago sila pinaghiwalay ng malupit na tadhana. Nang makalabas sila sa mansyon at maibaba si Amara sa damuhan, malayo sa mga dila ng apoy, agad na dumating ang mga paramediko. Ngunit si Don Rafael ay nanatiling nakatitig sa kwintas na hawak niya ngayon. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig. Ang bawat detalye ng alahas, ang maliliit na ukit, ang klase ng perlas, at ang nakasulat na inisyal sa likod nito na E at R ay tila mga saksak sa kanyang kaluluwa. Lolo, salamat sa Diyos at ligtas kayo! Isang boses ang biglang pumutol sa katahimikan. Naroon si Katrina, naglalakad patungo sa kanila. Kunwari ay nag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kwintas na hawak ni Rafael. Dapat niyo na pong bitawan ang basurang yan, Lolo. Hayaan niyo na ang mga doktor ang bahala sa katulong na yan. Dahan-dahang tumayo si Don Rafael. Ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng panghihina, kundi ng isang matinding galit na parang isang bulkang mayon na handang sumabog. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Katrina, isang tingin na nagpatahimik sa dalaga. Saan nakuha ni Amara ang kwintas na ito, Katrina? Tanong ni Rafael. Ang boses ay kasing lamig ng yelo sa kabila ng init ng apoy sa likuran nila. Lolo? Siguro ay ninakaw niya rin yan, gaya ng diamond necklace ko. Nauutal na sagot ni Katrina habang pilit na iniiwas ang kanyang paningin. Huminga ng malalim si Rafael. Hinigpitan niya ang hawak sa kwintas hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Alam niya ang katotohanan ngayon. Ang dugong nagligtas sa kanya, ang boses na kumanta ng kanyang oyayi.
ang mga rosas na inaalagaan ni Amara. At ngayon, ang kwintas na ito, lahat ay iisa lamang ang tinutukoy. Hindi ninakaw ang kwintas na ito, Katrina, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagpabagsak sa buong mundo ng kanyang apo. Dahil ang kwintas na ito ay ako mismo ang nagbigay sa babaeng minahal ko. Ang kwintas na ito ay kabilang sa taong may dugong Almida. Tumingin si Rafael kay Amara na kasalukuyang binibigyan ng oxygen ng mga paramediko. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ang anak na hinanap niya ng 20 taon ay ang mismong babaeng hinayaan niyang saktan, hamakin, at mamatay sa harap ng kanyang mga mata. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nila, habang ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay tila mga panagoy ng isang amang ngayon lamang natagpuan ang kanyang pinakamahalagang kayamanan sa gitna ng mga abo. Nang imulat ni Amara ang kanyang mga mata ng bahagya, nakita niya ang mukha ni Don Rafael na nakayuko sa kanya. Nakita niya ang mga luha sa mga mata ng matanda. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang kwintas ng kanyang ina na hawak ng bilyonaryo. Elena, bulong ni Rafael, habang hinahawakan ang kamay ni Amara. Patawarin mo ako, anak. Narinig ni Katrina ang huling salita. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng abo. Alam niya na, sa sandaling ito, ang kanyang marangyang buhay ay tuluyan na ring natupok ng apoy na siya rin ang may sala. Lolo, nakikiusap ako sa inyo. Huwag kayong magpabudol sa isang pirasong alahas na baka peke naman. Isang matalinong manlilinlang si Amara. Ninakaw niya ang kwintas na yan para lang makuha ang loob ninyo dahil alam niyang mahina ang puso niyo pagdating sa nakaraan. Ang boses ni Katrina ay nanginghinig. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa desperasyong nararamdaman niya habang nakatingin kay Don Rafael. Nakatayo sila sa gitna ng naglalakihang mga anino ng mansyon, kung saan ang amoy ng sunog na kahoy ay nananatili pa ring nakakapit sa bawat hininga. Ang liwanag ng mga bumbero ay tila mga saksi sa isang krimeng hindi na kayang itago ng dilim. Sa tabi nila, nakahiga si Amara sa isang stretcher, may suot na oxygen mask. Ang bawat pag-akyat at pagbaba ng kanyang dibdib ay tila isang marahang himig ng buhay na pilit ipinaglalaban. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kalyo sa paglilinis, ay may mga bakas na ngayon ng itim na abo at sugat mula sa init. Tinitigan ni Don Rafael ang kwintas sa kanyang palad. Ang ningning ng perlas sa ilalim ng ilaw ng mga bumbero ay tila isang mata na nakatingin ng diretsyo sa kanyang kaluluwa. Peke? Ang mahinang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay may halong pait at galit. Katrina, ako ang nagpagawa ng kwintas na ito. May lihim na tatak ito sa likod na tanging ako at ang platerong gumawa nito ang nakakaalam. Walang magnanakaw ang makakopya sa pagmamahal na nakaukit dito. Agad na lumuhod si Katrina sa paanan ng kanyang lolo. Hinawakan ang tuhod nito ng mahigpit. Lolo, isipin niya naman. Bakit na yan lang niya ito inilabas? Bakit hinintay niyang masunog ang lahat bago ipakita ang kwintas na yan? Plano niya ang lahat ng ito. Baka siya pa nga ang nagsunog ng quarters para magmukha siyang biktima at bayani sa paningin niyo. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Katrina ay tila lason na pilit niyang isinusubo sa matanda. Ito ang kanyang huling baraha. Ang baligtarin ang katotohanan at gawing kontrabida ang totoong biktima. Ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha, isang pag-arte na tila hinasa ng maraming taon ng pagpapanggap. Ngunit si Don Rafael ay hindi kumilos. Ramdam niya ang matinding pagkasuklam sa bawat haplos ni Katrina. Isang matinding kurot sa kanyang puso ang naramdaman niya habang inaalala ang bawat sampal, bawat sipa, at bawat pangungutya na ipinaranas ni Katrina kay Amara sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Amara noon ay tila mga pako na ngayon ay bumaon sa kanyang konsensya. Tama na, Katrina, mariing sabi ni Rafael, habang marahang inaalis ang mga kamay ng apo sa kanyang tuhod. Ang bawat salita mo ay mas nakakasulasok pa
kaysa sa usok ng sunog na ito. Sinubukan mong patayin ang sarili kong dugo. Dugo? Lolo, nababaliw na ba kayo? Isang katulong lang siya. Ako ang pamilya niyo. Ako ang nag-alaga sa inyo. Sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng pot. Hindi niyo pwedeng itapon ang lahat ng pinagsamahan natin para sa isang tagatondo na nakuha niyo lang sa kalsada. Sa sandaling iyon, dahan-dahang imulat ni Amara ang kanyang mga mata. Ang liwanag ng paligid ay nagpasingkit sa kanyang paningin. Ang unang bagay na naramdaman niya ay ang matinding hapdi sa kanyang lalamunan at ang bigat ng kanyang mga pilik mata. Ngunit nang makita niya si Don Rafael na nakayuko sa kanya, may hawak na kwintas. Tila tumigil ang kirot sa kanyang katawan. Amara, ang bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Anak, isang mahinang tunog ng paghinga ang lumabas sa bibig ni Amara. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o bunga lamang ng trauma mula sa sunog. Ang salitang anak ay tila isang banyagang tunog na matagal na niyang kinalimutan. Tumingin siya kay Katrina na ngayon ay tila isang halimaw sa kanyang paningin at muling ibinalik ang tingin sa matanda. Hinawakan ni Don Rafael ang kamay ni Amara. Ang kamay na nagbigay sa kanya ng dugo, ang kamay na nag-alaga sa kanyang mga rosas. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang pangako ng proteksyon na hindi kailanman naramdaman ni Amara. Patawarin mo ako, ang tanging nasabi ni Rafael habang ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisingi. Patawarin mo ang iyong ama, dahil hinayaan kitang magdusa sa sarili nating tahanan. Sa likuran nila, si Katrina ay unti-unting umatras. Ang bawat hakbang niya ay puno ng takot. Alam niya na ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang apoy na sinimulan niya ay hindi si Amara ang tinupok, kundi ang lahat ng pangarap niyang manatiling makapangyarihan. Ngunit habang tinititigan ni Amara ang matanda, isang malaking katanungan ang sumagi sa kanyang isipan. Maari bang mabura ng isang salitang anak ang lahat ng taon ng paghihirap, gutom at pang-aapi? Sapat na ba ang dugong na nananalaytay sa kanilang mga ugat upang pagtagpi-tagpiin ang isang pamilyang winasak ng nakaraan? Tiningnan ni Amara ang nasusunog na quarters sa malayo. Ang tahing tahanan na meron siya sa mansyong ito na ngayon ay abo na lamang. Kasabay ng pagkawala ng kanyang mga gamit, tila may isang bahagi ng kanyang lumang sarili ang kasama ring natupok. Naghihintay sa isang muling pagsilang na hindi niya alam kung handa na niyang harapin. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na gawa sa kinakalawang na yero ay tila mga martilyo na pumupukpok sa nananakit na ulo ni Amara. Sa kabila ng pakiusap ni Don Rafael na manatili sa ospital, mas pinili ni Amara ang bumalik sa tanging lugar na itinuring niyang tunay na tahanan, ang maliit at nagsisiksikang eskinita sa tondo. Bit-bit ang kanyang sugatang katawan at ang mga alaalang tila mga bubog na bumaon sa kanyang balat. Nilakad niya ang maputik na daan, habang ang amoy ng nabulok na basura at lansa ng dagat ay humahalo sa amoy ng sunog na dumidikit pa rin sa kanyang buhok. Hindi niya kailangan ng ginto. Hindi niya kailangan ng isang amang na iyon lang nagising sa katotohanan. Ang tanging kailangan niya ay ang yakap ng kanyang di. Ang tanging taong hindi siya tinalikuran nang ang buong mundo ay itinuturing siyang basura. Pagdating sa tapat ng kanilang maliit na pintuan, nanginginig ang mga kamay ni Amara habang pilit na kinakapa ang susi. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi sa baga, isang paalaala ng usok na muntik nang pumatay sa kanya sa mansyon. Sa loob, ang liwanag ng isang maliit na bumbilya ay naglalabas ng isang madilaw at malungkot na anino sa mga dingding na gawa sa pinagtagpi-tagping plywood. "Di Maribel, narito na po ako," mahinang tawag ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang hininga na lamang. Walang sumagot. Ang tanging narinig sa loob ng bahay ay ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa butas na bubong patungo sa isang plastik na timba na lumilika ng isang mabagal at nakakanghilong nipdio sa katahimikan.
Mabilis na pumasok si Amara sa maliit na silid ng kanyang D. Doon, nakita niya si Maribel na nakahiga sa manipis na banig. Ang mukha ay kasing puti ng telang nakatakip sa kanyang katawan. Nang marinig ang boses ni Amara, pilit na iminulat ni Maribel ang kanyang mga mata. Ngunit nang makita ang kalagayan ng pamangkin, ang mga benda sa braso, ang mga pasa sa mukha, at ang hitsura nitong tila galing sa isang digmaan, isang matinding sindak ang rumehistro sa mga mata ng matanda. Sinubukan ni Maribel na bumangon. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot kay Amara. Ngunit ang kanyang puso ay hindi na nakayanan ang bugso ng emosyon. Isang matinding pagkakasakal sa dibdib ang naramdaman ni Maribel. Ang kanyang mga labi ay nangitim at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. "Di, wag po! Nandito na ako! May gamot na po ako!" Sigaw ni Amara habang nilalapitan ang matanda. Ngunit huli na. Ang labis na pag-aalala, ang sakit ng makitang nagdurusa ang kanyang minamahal na pamangkin, at ang panghihina ng kanyang sariling katawan ay tuluyan ng sumuko. Sa loob ng ilang saglit, naging payapa ang mukha ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Amara, tila may ibinubulong na huling paalam bago tuluyang nawalan ng buhay. Ang init ng kanyang kamay ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang nakakapangilabot na lamig na tila yelong bumabalot sa buong pagkatao ni Amara. "Di? Di Maribel! Huwag po! Huwag niyo akong iwan! Nakikiusap ako!" Ang hagulgol ni Amara ay umalingaw-ngaw sa maliit na bahay. Ngunit walang sinumang sumagot, kundi ang patuloy na pagpatak ng ulan sa labas. Niyakap ni Amara ang malamig na katawan ng kanyang di. Doon, sa gitna ng karukaan, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagkawasak. Ang lahat ng sakripisyo niya sa Mansyong Almeda, ang lahat ng paglunok niya ng dumi at pang-aapi para lamang makabili ng gamot, ay nauwi sa wala. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay tila naging lason na pumatay sa tanging pamilyang meron siya. Lumipas ang 2 araw. Ang burol ni Maribel ay kasing simple ng kanyang buhay. Isang abang kabaong sa gitna ng maliit na sala, may ilang piraso ng kandila na unti-unting nauubos, at ang amoy ng kape na hindi naman kayang gisingin ang pait sa puso ni Amara. Nakaupo si Amara sa tabi ng kabaong. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang emosyon. Tila, ang lahat ng luha niya ay natuyo, nakasabay ng pagkawala ng kanyang di. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan sa labas. Mga kwento ng pait at pakikiramay na hindi naman nakakarating sa pandinig ng dalaga. Para kay Amara, ang mundo ay tumigil na sa pag-ikot. Wala na ang pangarap na mag-aral, wala na ang pangarap na makaalis sa tondo. Ang tanging natitira sa kanya ay ang isang matinding galit sa tadhana at sa dugong na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang dugong nadala sa kanya sa Mansyong Almeda at naging sanhi ng lahat ng trahedyang ito. Sa gitna ng malakas na ulan sa 3 gabi ng burol, isang kakaibang tunog ang narinig sa labas ng eskinita. Ang tunog ng isang makina ng mamahaling sasakyan na hindi nababagay sa putikan ng tundo. Ang liwanag ng headlight nito ay tumama sa pinto ng bahay ni Amara. Tila isang mapanghahas na bisita sa gitna ng pagluloksa. Huminto ang isang itim na kotse. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may hawak na payong. Ngunit hindi nito mapigilan ang pagtalsik ng putik sa kanyang mamahaling sapatos. Si Don Rafael Almeda. Dahan-dahang pumasok ang matanda sa loob ng barong-barong. Ang kanyang marangyang kasuotan ay isang malaking insulto sa paligid. Tumingin siya kay Amara na hindi man lamang nag-abalang tumayo o tignan siya. Ang bawat hakbang ni Rafael sa sahig na gawa sa kahoy ay naglalabas ng tunog ng pag-aalinlangan. Amara, ang mahinang tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi sumagot ang dalaga. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ng kanyang di sa loob ng kabaong. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang matalim na kutsilyo na naghihintay na sumaksak. "Nandito ako para tulungan ka," pagpapatuloy ni Rafael,
habang inilalabas ang isang makapal na sobre. Ayusin natin ang lahat. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Dahan-dahang ibinaling ni Amara ang kanyang tingin sa matanda. Isang malamig at walang buhay na tingin na nagpatigil sa hininga ni Rafael. Ang pera niyo po ba ang magbabalik sa buhay ng Diko? Ang tanong ni Amara. Ang boses ay kasing lamig ng bangkay sa kanyang tabi. Ang pera niyo po ba ang bubura sa bawat latay ng latigo ni Katrina sa likod ko? O ang pera niyo po ba ang magpapalimot sa akin na habang nililinis ko ang sahig niyo? Ang tanging taong nagmahal sa akin ay namamatay dito sa hirap. Binitawan ni Amara ang isang mapait na tawa na tila isang panahoy. Huli na po kayo, Don Rafael. Ang anak na hinahanap niyo ay namatay na kasama ng sunog sa mansyon niyo. Ang kaharap niyo ngayon ay ang basurang itinapon niyo at ang basurang ito ay wala nang kailangan sa inyo. Tumayo si Amara at lumapit sa pintuan. Itinuro ang labas kung saan patuloy ang pagbuhos ng ulan. Umalis na kayo! Ang mansyong Almeda ay hindi rito matatagpuan. Dito sa Tondo, ang tanging meron kami ay dangal. Bagay na kahit kailan ay hindi niyo mabibili. Ang katahimikan sa loob ng mansyong Almeda ay tila isang malaking pader na lalong nagpapalayo sa bawat taong naninirahan dito. Matapos ang mapait na pagkataboy ni Amara sa Tondo, pumalik si Don Rafael na parang isang aninong na wala ng direksyon. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya sa loob ng madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na lampara na bahaging tumatama sa nakabukas na folder ng investigasyon. Ang bawat pahina ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang pagkatao bilang isang ama at bilang isang lalaki. Ang tunog ng mahinang pagkatok sa pinto ay hindi agad nakakuha ng kanyang atensyon. Tanging ang pag-ungol ng hinges ng pinto ng dahan-dahan, itong bumukas ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Pumasok si Lola Chayong. Ang kanyang mga mata ay mapula at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may hawak na isang lumang sobreng kulay dilaw. Tila ba ang papel na yon ay gawa sa marupok na kristal na pwedeng mabasag sa kaunting pagkakamali. Don Rafael, hindi ko na po kayang dalhin ang bigat na ito sa aking konsensya. Ang boses ni Lola Chayong ay kasing hina ng isang bulong, puno ng takot at pagsisisi. Ang batang iyon, si Amara. Hindi lang siya basta nagkataon na napadpad dito. Dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang paningin. Anong ibig mong sabihin, Chayong? Sabihin mo sa akin ang lahat. Ibinaba ni Lola Chayong ang sobre sa lamesa. Ito po ang sulat ni Elena. Isang buwan bago siya pumanaw, ipinadala niya ito sa akin. Nakiusap siya na ibigay ko ito sa inyo kapag handa na ang panahon. Ngunit, pinagbantaan ako ni Katrina. Noong unang linggo pa lang ni Amara rito, nakita niya akong hawak ito. Sabi niya, kapag ibinigay ko ito sa inyo, palalayasin niya ako at sisiguraduhin niyang walang tatanggap sa akin kahit saang bahay. Natakot po ako, Don Rafael. Natakot akong mawala ng trabaho sa aking katandaan. Ang bawat salita ni Lola Chayong ay tila mga saksak sa pandinig ni Rafael. Marahas niyang kinuha ang sobre at binuksan ito. Ang amoy ng tuyong rosas at lumang papel ay agad na humalimuyak. Isang amoy na tila nagmula sa kailaliman ng kanyang mga alaala. Ang sulat kamay ni Elena, pino, matatag, ngunit may bahid ng panghihina, ay tila isang tinig na bumangon mula sa hukay. Rafael, mahal ko. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Hindi ako umalis dahil hindi kita mahal. Umalis ako dahil ayaw kong maging hadlang sa mga pangarap mo at sa dangal ng iyong pamilya. Ngunit may isang bagay na hindi ko kayang itago habang buhay. May iniwan akong bahagi mo sa mundong ito. Ang anak nating si Amara. Alagaan mo siya, Rafael. Huwag mo siyang hayaang magdusa gaya ng dinanas ko. Hindi natapos ni Rafael ang pagbabasa dahil ang mga luha niya ay tuluyan ng pumatak. Binabasa ang mga titik na isinulat ni Elena ng may matinding pag-asa. Ang pait ay tila isang malaking alon na lumunod sa kanyang buong pagkatao.
Hindi lamang niya napabayaan ang kanyang anak. Hinayaan niyang maging alipin ito sa loob ng sarili niyang pamamahay dahil sa pananakot ng batang itinuring niyang sariling apo. Alam ni Katrina ang lahat mula pa nung una. Ang namamaos na wika ni Rafael, ang bawat kataga ay puno ng nagangalit na galit. Opo, Don Rafael, pag-amin ni Lola Chayong, ang kanyang balikat ay nayuyukod sa bigat ng katotohanan. Siya ang nag-utos sa akin na itago ang lahat. Siya ang gumawa ng paraan para palaging magmukhang masama si Amara sa paningin niyo. Gusto niyang burahin ang kahit anong bakas ni Elena sa mansyong ito dahil natatakot siyang mawala ang kanyang mana. Sa sandaling yon, ang pinto ng opisina ay muling bumukas ng marahas. Naroon si Katrina, suot ang kanyang mamahaling bestido, ang mukha ay puno ng pagkairita at walang bahid ng pagsisisi. Lolo, bakit nakikinig kayo sa mga kwentong barbero ng matandang ito? Isang desperadang katulong lang siya na gustong kumuha ng simpatya. Dahan-dahang tumayo si Don Rafael. Ang kanyang tindig ay tila isang dambuhalang bundok na handang gumuho sa ibabaw ng sinumang humaharang sa kanyang daan. Hawak ang sulat ni Elena sa isang kamay at ang report ng investigador sa kabila, humakbang siya patungo kay Katrina. Ang bawat tunog ng kanyang sapato sa sahig ay tila tunog ng isang hatol na wala ng urungan. Hanggang kailan mo balak magsinungaling, Katrina? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. Alam ko na ang tungkol sa sulat na ito. Alam ko na ang tungkol sa panggigipit mo kay Chayong. At higit sa lahat, alam ko na kung anong uri ng demonyo ang itinago ko sa ilalim ng aking bubong sa loob ng maraming taon. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Katrina. Isang tunog na nagpapakita ng kanyang tuluyang pagkawala ng katuwiran. So what? Kung nalaman nyo, anong magagawa nyo? Pamilya nyo ako, Lolo. Mas mahalaga ako kaysa sa anak ng isang labandera mula sa Tondo. Hindi niyo ako pwedeng itapon dahil lang sa isang pirasong papel. Marahas na inihagis ni Rafael ang sulat sa paanan ni Katrina. Hindi ka pamilya, Katrina. Ang pamilya ay hindi nananakit ng sariling dugo. Ang pamilya ay hindi pumapatay ng pangarap ng iba para lang sa pera. Mula sa sandaling ito, wala ka ng puwang sa mansyong ito. Wala ka ng puwang sa pangalang Almida. Ang mukha ni Katrina ay naging kasing puti ng abo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang nakatingin sa galit na mga mata ng kanyang lolo. Lolo, hindi niyo magagawa sa akin ito. Saan ako pupunta? Wala akong kahit ano. Yan ang nararapat sa'yo. Ang huling salita ni Rafael bago tumalikod. Ang maranasan ang hirap na ipinaranas mo kay Amara. Ang maramdamang maging basura sa paningin ng mundong pilit mong nilihis. Habang hinihila ng mga security guard si Katrina, palabas ng mansyon, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura at pagmamakaawa ay tila mga desperadong himig ng isang gumuho na imperyo. Ngunit para kay Rafael, ang katahimikang naiwan ay mas masakit pa. Tumingin siya sa larawan ni Elena sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang kanyang puso ay nagsisimulang bumuo ng isang bagong plano. Hindi sapat ang pagpapatapon kay Katrina. Kailangan niyang bawiin ang anak na kanyang winasak. At alam niyang sa pagkakataong ito, hindi pera ang magiging kasagutan, kundi ang isang buhay na puno ng pagpapakumbaba at pagsisisi. Ang bawat kislap ng mga diamanting chandelier sa loob ng engranding ballroom ng Almida Plaza Hotel ay tila mga nanunuya na mata para kay Katrina. Sa kabila ng utos ni Don Rafael na lumayas na siya, nagawa pa rin niyang gamitin ang kanyang huling koneksyon upang makapasok sa gabi ng anunsyo ng tagapagmana. Nakatayo siya sa isang sulok, suot ang isang nakaw na gown. Ang kanyang mukha ay makapal ang makeup upang itago ang puyat at takot. Umaasang sa harap ng maraming tao at media ay hindi siya matitiis ng kanyang lolo. Ngunit ang hanging umiihip sa loob ng hall ay kasing lamig ng isang libingan. Ang bulungan ng mga alta sosyedad ng Maynila ay tila mga bubuyog na may dalang lason. Hindi alam ni Katrina
na ang balita ng kanyang pagpapatalsik ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Umakyat si Don Rafael sa entablado. Ang bawat hakbang ng matanda ay may dalang bigat ng isang kasaysayang puno ng pagkakamali. Huminto siya sa harap ng mikropono. Ang kanyang paningin ay hindi nakatuon sa mga camera, kundi sa isang kawalan na tila doon niya nakikita ang mukha ni Elena at Amara. Sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa kasinungalingan. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasing linaw ng kristal at kasing talim ng katotohanan. Itinuring kong pamilya ang isang taong may pusong kasing itim ng gabi, habang hinayaan kong magdusa sa putikan ang aking tunay na dugo. Ngayong gabi, nais kong linisin ang isang pangalang dinungisan ng ingit at kasakiman. Isang malaking screen sa likuran ni Rafael ang bumukas. Hindi mga larawan ng tagumpay ang lumitaw, kundi ang mga ebidensya ng krimen ni Katrina. Ang mga CCTV footage ng kanyang panggigipit kay Lola Chayong. Ang mga dokumento ng peking pagnanakaw ni Amara at ang ulat ng sunog na siya mismo ang may sala. Isang malakas na singhap ang kumawala sa mga panauhin. Ang bawat mata ay lumingon kay Katrina na ngayon ay tila isang basang sisiw sa gitna ng karamihan. Katrina Almeda. O kung sinuman ka mang impostora. Ang pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng poot. Wala kang bahagi sa pamilyang ito. At ang babaeng tinawag mong basura, si Amara Villanueva, ay ang kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng mayroon ako. Siya ang aking anak. At sa harap ninyong lahat, hinihingi ko ang kanyang kapatawaran. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumama sa mukha ni Katrina habang hinihila siya ng mga security guard palabas ng ballroom. Ang kanyang mga sigaw ay nalunod sa ingay ng kahihiyan. Ang kanyang maranyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Iniwan siyang hubad sa katotohanan na siya ay wala, kundi isang aninong nabuhay sa kasinungalingan. Samantala, sa isang malayong sementeryo sa Tondo, sa harap ng isang bagong hukay na lupa, nakatayo si Amara. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng basang lupa matapos ang ulan. Hawak niya ang kanyang lumang student ID, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya naging isang katulong sa Mansyong Almida. Narinig niya ang mahinanyabag ng sapatos sa damuhan. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng mamahaling tabako at pabango ni Don Rafael ay hindi nababagay sa payapang lugar ng mga yumao. Amara, anak? Ang bulong ni Rafael, ang boses ay nanginginig sa takot na baka muli siyang itaboy. Tapos na. Alam na ng lahat ang katotohanan. Nilinis ko na ang pangalan mo. Maari ka nang bumalik sa mansyon. Maari mo nang makuha ang buhay na nararapat para sa iyo. Dahan-dahang humarap si Amara. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng galit, kundi ng isang malalim na pagkapagod na tila galing sa isang mahabang paglalakbay. Tinitigan niya ang matandang lalaki na nagmamay-ari ng kalahati ng lungsod, ngunit sa kanyang paningin, nakita niya ang isang taong mas mahirap pa sa kanya. Isang taong may pera, ngunit walang kapayapaan. Ang mansyon niyo po ay puno ng mga alaala ng aking pagdurusa. Ang boses ni Amara ay matatag, tila isang agos ng ilog na hindi mapipigilan. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay nagpapaalala sa akin kung paano niyo ako pinanood na apakan ng iba. Don Rafael, ang dugong ibinigay ko sa inyo sa ospital, yun na ang huling utang na loob na ibabayad ko sa inyo. Isang kurot ng sakit ang rumeshistro sa mukha ni Rafael. Anong ibig mong sabihin? Ibibigay ko sa iyo ang kumpanya, ang lahat ng yaman ko, umiling si Amara. Hindi ko kailangan ng kumpanyang itinayo sa ibabaw ng mga luhang gaya ng sananay ko. Gagamitin ko ang sarili kong pangalan, ang pangalang Villanueva, para buuin ang sarili kong pangarap. Ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko gamit ang perang pinagtrabahuhan ko bilang katulong. Dahil ang tagumpay na galing sa sariling pawis ay mas matamis kaysa sa yamang galing sa pagsisisi. Tumalikod si Amara at nagsimulang maglakad palayo.
Iniwan ang bilyonaryong ama sa gitna ng mga puntod. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya mula sa mga tanikala ng nakaraan. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng gate ng sementeryo, huminto siya at lumingon ng huling beses. Kung gusto niyo po talagang bumawi, Don Rafael, huwag niyo po akong hanapin sa mansyon. Hanapin niyo po ang sarili niyo sa mga taong gaya ko na palagi ninyong nakakaligtaan. Doon niyo po mahahanap ang tunay na kapatawaran. Naiwan si Don Rafael na nakatayo sa tabi ng libingan ni Maribel. Ang hangin ay tumatangay sa kanyang buhok, habang ang anino ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang figura. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa krus ng libingan. Tila doon niya hinahanap ang lakas na hindi kayang ibigay ng kanyang bilyon-bilyong peso. Ang sikat ng araw sa labas ng tarangkahan ng Almeida University ay tila isang bagong pahina na naghihintay na sulatan. Para kay Amara, ang bawat hakbang niya sa loob ng campus ay may dalang bigat ng nakaraan at ningning ng pag-asa. Suot ang kanyang simpleng puting blusa at maong na pantalon, bitbit ang isang tumpok ng mga luma ngunit maayos na libro, hindi na siya ang katulong na nakayuko sa bawat utos. Siya na ngayon si Amara Villanueva, isang mag-aaral na ang tanging puhunan ay ang kanyang talino at ang dangal na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Sa malayo, sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada sa tapat ng unibersidad, nakatingin si Don Rafael. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang puso ay pumipintig sa halo-halong saya at pait. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na pumasok sa gusali kung saan siya ang may-ari. Ngunit alam niyang wala siyang karapatang lumapit. Ang bawat hakbang ni Amara ay tila isang distansya na hindi niya kayang tawirin ng pera. Isang matinding kurot sa kanyang dibdib ang naramdaman niya nang makitang tumigil ang dalaga upang tulungan ang isang matandang janitor na nagtutulak ng mabigat na kariton ng mga basura. Doon niya nakita ang tunay na kaluluwa ni Elena. Isang kabutihang hindi kailanman matututunan sa loob ng isang boardroom. Ang buhay sa Tondo ay hindi naging madali para kay Amara matapos ang libing ng kanyang Sa umaga, siya ay isang masipag na estudyante. Sa gabi, siya ay nagtatrabaho sa isang maliit na karinderiya sa kanto ng kanilang eskinita. Ang amoy ng usok ng uling at ang ingay ng mga nagtatalong kapitbahay ay naging musika ng kanyang gabi. Habang naghuhugas siya ng mga pinggan, ang kanyang mga kamay ay muling nagkakaroon ng mga kalyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat kalyo ay simbolo ng kanyang kalayaan. Amara, may naghahanap sa iyo sa labas. Tawag ng may-ari ng karinderiya, ang boses ay may halong pagtataka. Dahan-dahang nagpunas ng kamay si Amara sa kanyang tapes at lumabas. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng post, nakatayo si Don Rafael. Walang bodyguard, walang wheelchair. Tanging ang isang matandang lalaki na tila nanginginig sa gitna ng init ng gabi. Ang kanyang mamahaling barong ay basa na ng pawis, at ang kanyang mukha ay puno ng pagpapakumbaba. Hindi ako narito para pilitin kang gumalik, Amara. Ang boses ni Rafael ay kasing hina ng isang bulong sa hangin. Narito ako dahil hindi ko kayang matulog sa malambot na kama habang alam kong narito ka sa hirap. Kahit man lang ang pag-aaral mo, hayaan mong ako ang magbayad. Huwag mong ituring na yaman. Ituring mong utang na loob ko, ito sa nanay mo. Tinitigan ni Amara ang matanda. Nakita niya ang bawat linya ng pagsisisi sa mukha nito. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, tila ang buong Tondo ay tumigil sa pag-ikot upang makinig sa kanilang usapan. Don Rafael, ang pag-aaral ko ay ang tanging bagay na tunay na sa akin, ang sagot ni Amara. Ang boses ay matatag, ngunit may bahid ng lambot. Kung kukunin ko ang pera nyo, mawawalan ng saysay ang bawat puyat at gutom na tiniis ko. Pero kung gusto nyo po talagang tumulong, huwag nyo pong gawin para sa akin. Gawin nyo para sa mga batang gaya ko na nasa kalsada na walang pagkakataong makatapak sa unibersidad nyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael.
Napakapareho niyo talaga ng iyong ina. Masyadong mataas ang lipad ng inyong mga pangarap para mahuli ng aking mga kamay. Habang nag-uusap ang dalawa, sa kabilang panig ng kalsada, sa madilim na bahagi ng eskinita, isang figura ang nakatago sa likod ng mga tumpok ng lumang gulong. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa matinding poot. Si Katrina. Ang kanyang damit ay marumi, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang dating magandang mukha ay tila isang maskara ng kamatayan. Nawala sa kanya ang lahat, ang mana, ang pangalan, at ang danggal. Ang kanyang isipan ay nilamon na ng isang layunin. Kung hindi siya magiging magaya, wala ring dapat maging masaya. Hawak ni Katrina ang isang bote ng asido na ninakaw niya mula sa isang construction site. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa plastik na bote habang pinagmamasdan ang kilig at emosyonal na sandali ng mag-ama. Ang kanyang bawat hininga ay may kasamang tunog ng pagnangalit ng kanyang mga ngipin. Kung hindi ako ang magiging prinsesa ng mga Almeda, sisiguraduhin kong magiging halimaw ka na hinding-hindi titingnan ng kahit sino, Amara. Ang bulong ni Katrina sa dilim. Ang boses ay tila isang sumpa na nagmula sa kailaliman ng impyerno. Dahan-dahang lumabas si Katrina sa anino. Ang kanyang mga hakbang ay hindi naririnig sa gitna ng ingay ng karinderiya. Habang si Amara ay nakatalikod at nagpapaalam kay Don Rafael, itinaas ni Katrina ang bote, handang ibuhos ang lason na magwawakas sa kagandahan ng kanyang kaaway. Amara, mag-iingat ka! Isang huling babala ang lumabas sa bibig ni Rafael nang mapansin niya ang isang mabilis na paggalaw sa likuran ng dalaga. Walang puwang ang saya sa pusong puno ng lason, Amara. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong habang buhay mong pagsisisihan ang araw na isinilang ka. Ang boses ni Katrina ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pait at baliw na galit. Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi sa tondo ay binalot ng isang nakakangilong takot. Mula sa madilim na sulok, mabilis na sumugod ang marungis na figura ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bote ng asido. Itinaas ni Katrina ang bote. Ang kanyang muka ay baluktot sa matinding pot habang inihahanda ang pagbuhos ng lason patungo sa muka ni Amara. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa dalaga. Nanigas ang kanyang mga paa sa gitna ng maputik na kalsada, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak habang pinagmamasdan ang paparating na panganib. Ang bawat pangarap na binuo niya, ang bawat hirap na hinarap niya, ay tila maglalaho sa isang bagsak lamang ng likidong iyon. Ngunit bago pa man dumapo ang asido sa balat ni Amara, isang mabilis na anino ang humarang. Huwag ang anak ko! Ang sigaw ni Don Rafael ay puno ng otoridad at matinding pagmamahal. Sa kabila ng kanyang edad at panghihina, nagawa niyang itulak si Amara palayo. Ginamit niya ang sariling katawan bilang kalasag. Niyakap niya ang dalaga ng mahigpit upang protektahan ito mula sa anumang kapahamakan. Ang tunog ng nabasag na bote sa semento ay sumabay sa tilamsik ng mapanganib na likido. Isang matapang at nakakasulasok na amoy ang agad na kumalat sa hangin, kasunod ng usok na nagmumula sa mamahaling barong ni Don Rafael. Ang bawat patak ng asido na tumama sa balikat at likod ng matanda ay tila mga kagat ng apoy na lumalamon sa kanyang laman. Isang mahaba at pigil na daing ng sakit ang lumabas sa mga labi ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namula sa tinde ng hapdi, ang kanyang mga kalamnan ay nanigas. Ngunit hindi niya binitawan ang pagkakayakap kay Amara. Nanatili siyang nakatindig, tila isang matandang punong kahoy na tumatanggap ng bawat hampas ng bagyo para lamang huwag matumba ang maliit na halamang nasa ilalim niya. Lolo, anong ginawa mo? Ang sigaw ni Katrina ay puno ng pagkalito at takot nang makita ang pinsalang nagawa niya sa tanging taong nag-aruga sa kanya. Binitawan niya ang natitirang bahagi ng bote at napahakbang pabalik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng lumabas at magkagulo.
Don Rafael! Ama! Ang boses ni Amara ay puno ng hinadpis habang pilit niyang tinitignan ang likuran ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mga balikat ni Rafael. Nararamdaman ang panginginig ng katawan nito. Ang bawat pintig ng puso ni Amara ay may kasamang matinding pagsisisi. Ang taong kinamuhian niya, ang taong itinaboy niya, ay narito ngayon. Nag-aalay ng sariling balat at buhay para sa kanya. Ayos ka lang ba, anak? Ang namamaos at nahihirapang tanong ni Rafael. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang manlabo at ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Ang kanyang mga tuhod ay unt-unting bumibigay, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig nang may pagmamahal kay Amara. Sa paligid, ang ingay ng mga tao ay tila isang malabong dagundong. May mga tumawag ng ambulansya. May mga humabol kay Katrina na pilit tumatakas sa gitna ng dilim. Ang mga ilaw ng mga nagkakagulong residente ay tila mga bituin na bumagsak sa putikan ng tondo. Dahan-dahang bumagsak si Don Rafael sa bisig ni Amara. Ang bigat ng kanyang katawan ay tila ang bigat ng lahat ng kasalanan ng nakaraan na ngayon ay pilit niyang binabayaran. Hinawakan ni Amara ang mukha ng matanda, ang kanyang mga luha ay pumatak at humalo sa pawis at dumi sa pisingi ni Rafael. Bakit niyo po ginawa ito? Bakit? Ang hagulgol ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang panahoy na bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Dahil ikaw ang aking buhay, Amara. Patawarin mo ang iyong tatay. Ang tunog ng papalapit na sirena ay tila isang desperadong himig ng pag-asa sa gitna ng trahedya. Habang nakayakap si Amara sa kanyang walang malay na ama, ramdam niya ang init ng dugong na nananalaytay sa kanilang dalawa. Isang dugo na ngayon ay hindi lamang nag-uugnay sa kanilang mga pangalan, kundi nagbubuklod sa kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng sakripisyo. Mamamatay ba ang huling pagkakataon ni Don Rafael na makasama ang kanyang anak? O ito na ang simula ng isang tunay na paghilom sa gitna ng hapdi ng asido at pagsisisi? Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang magbabantay sa bawat pintig ng puso, ang tanging bumabasag sa katahimikan ng pribadong silid sa ospital. Sa loob ng puting silid na ito, ang bawat hininga ay tila isang mahalagang hiyas na pilit iniingatan. Nakaupo si Amara sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa palad ni Don Rafael na balot ng mga benda. Ang bawat sugat sa katawan ng matanda ay tila mga ukit ng isang masakit na kasaysayan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga sugat na iyon ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang dakilang pag-ibig. Sa labas ng silid, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Ngunit para kay Amara, ang lahat ay tila huminto. Nalaman niya mula kay Lola Chayong na nahuli na si Katrina ng mga pulis habang nagtatago sa isang abandonadong gusali sa labas ng lungsod. Ang babaeng dati ay puno ng yabang at ganda ay natagpo ang naglulupasay sa dumi. Nawala na ang katuwiran at tanging ang sariling anino na lamang ang kausap. Ang bawat masamang binhi na itinanim ni Katrina ay bumalik sa kanya sa anyo ng isang madilim at malungkot na bilangguan. Ngunit para kay Amara, ang balitang ito ay hindi nagbigay ng saya. Tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya ang kanyang naramdaman. Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Don Rafael. Isang mahinang ungol ng hapdi ang lumabas sa kanyang mga labi habang pilit niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang unang bagay na nakita niya ay ang mukha ni Amara, na ang mga mata ay puno ng pag-aalala at mga luhang hindi pa natutuyo. Nandito ka pala, ang pabulong at namamaus na wika ni Rafael. Ang bawat salita ay may kasamang hirap, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng liwanag na hindi kailanman nakita ni Amara noon. Huwag po kayong masyadong magsalita, Ama. Ang sagot ni Amara. Ang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon.
Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya itong ama ng may buong kamalayan at pagtanggap. Sabi ng doktor, kailangan niyo pong magpahinga para mabilis na gumaling ang mga sugat niyo. Isang kislap ng saya ang dumaan sa mga mata ni Rafael nang marinig ang salitang, Ama. Tila ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang balat ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang matinding init na yumakap sa kanyang kaluluwa. Kung ang kapalit ng mga sugat na ito ay ang marinig ang tawag mong iyan, tatanggapin ko kahit makasampu pa. Hinaplos ni Amara ang nonang matanda. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat at lameng. Bakit niyo po ginawa yon? Pwede naman po kayong lumayo, pero pinili niyo pa ring harangan ng asido para sa akin. Dahil sa loob ng 20 taon, wala akong ibang ginawa, kundi ang saktan ka at ang nanay mo. Pag-amin ni Rafael, habang ang isang patak ng luha ay gumulong mula sa kanyang mata patungo sa kanyang benda. Ang bawat patak ng asidong iyon ay wala sa pait ng bawat luhang pinalabas ko sa iyo. Ito na ang huling pagkakataon ko para protektahan ang kaisa-isang bagay na mahalaga sa akin. Isang sandali ng matinding paghilom ang nabuo sa pagitan ng mag-ama. Ang katahimikan ay hindi na puno ng pait o galit, kundi ng isang tahimik na pagpapatawad na dahan-dahang nagbubuklod sa kanilang mga nawasak na puso. Napagtanto ni Amara na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga diamante ni Katrina o sa bilyon-bilyong peso ng kumpanya ni Rafael. Ang tunay na yaman ay ang pagkakataong tawaging tatay, ang isang taong handang mamatay para sa iyo, at ang pagkakataong patawarin ang nakaraan upang bigyan daan ang hinaharap. Ipinangako ko po kay nanay na magiging matatag ako. Bulong ni Amara habang idinidikit ang kanyang pisingi sa kamay ng ama. At ngayon, alam ko na hindi ko na kailangang maging matatag ng mag-isa. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting bumuti ang kalagayan ni Don Rafael. Bagamat may mga bakas ng peklat sa kanyang balikat, ang mga ito ay naging simbolo ng kanyang muling pagsilang. Sa kanyang huling araw sa ospital, bago sila bumalik sa isang bagong simula, pinanood nila ang paglubog ng araw mula sa malaking bintana ng silid. Ang kalangitan ay kulay kahel at lila. Tila isang napakalaking painting na nagpapaalala na ang bawat gabi ay laging may kasunod na umaga. Nakahawak si Amara sa braso ng kanyang ama. Handa nang harapin ang mundong. Hindi na siya kailanman titingnan bilang isang hamak na katulong, kundi bilang isang babaeng binuo ng sariling hirap at pinagtibay ng pag-ibig ng isang amang nagbalik. Ang bawat hampas ng hangin sa mga puting rosas na nakatanim sa harap ng bagong gusali ng Elena Villanueva Foundation ay tila mga bulong ng pasasalamat mula sa langit. Ang gusaling ito, na itinayo sa mismong gitna ng tondo, ay hindi lamang gawa sa semento at bahal, kundi sa mang-eranay pangarap na minsan nang dinurog, ngunit muling nabuo. Dito, ang mga batang lansangan at mga anak ng mga pamilyang hirap sa buhay ay makakahanap ng libreng edukasyon. Isang pagkakataong hindi kailanman nakuha ni Elena at hininggi ni Amara bilang tanging regalo mula sa kanyang ama. Lumipas ang 5 taon mula ng gabing iyon sa eskinita, kung saan muntik nang magtapos ang lahat. Ngayon, nakatayo si Amara sa gitna ng entablado, suot ang isang simpleng uniforme ng isang ganap ng business manager. Ang kanyang balat ay wala ng bakas ng uling o dumi, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling may parehong kislap ng katatagan na meron siya noong siya pa ay naglilinis ng marble na sahig ng Mansyong Almeda. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bigat ng ginto o sa ningning ng mga diamante. Ang boses ni Amara ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong hall na puno ng mga pamilyang taga-tondo. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang tumayo ng tuwid matapos ang bawat pagkadapa, at ang tapang na magpatawad sa mga taong sumubok na pawiin ang iyong liwanag. Ang bawat isa sa inyo ay may perlas sa loob ng inyong puso. Kailangan nyo lang itong alagaan hanggang sa ito ay magningning. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Don Rafael. Ang kanyang buhok ay maputi na
at may mga bakas ng peklat sa kanyang leeg na bahaging sumisilip sa kanyang barong. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Wala na ang malamig at mapang-aping bilyonaryo. Ang kaharap ng mundo ngayon ay isang amang ang tanging kaligayahan ay ang makitang matagumpay ang kanyang anak. Sa tabi niya ay si Lola Chayong, na ngayon ay retirado na at nakatira sa isang komportabling bahay na regalo ni Amara. Masayang nakikinig at paminsan-minsan ay nagpupunas ng luha ng kagalakan. Samantala, malayo sa ingay ng pagdiriwang, sa loob ng isang malamig at rehas na silid ng correctional facility, nakaupo si Katrina. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinaliligiran ng mamahaling alahas ay may mga kalyon na ngayon mula sa pagtatrabaho sa loob ng bilangguan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, tila binibilang ang mga taon ng kanyang buhay na nasayang dahil sa ingit at kasakiman. Ang kanyang marangyang mundo ay naging isang maliit na kama at 4 na dingding na bato. Isang malupit, ngunit makatarungang paalala na ang bawat masamang gawa ay may kaakibat na bayad mula sa tadhana. Matapos ang seremonya, dahan-dahang bumaba si Amara sa entablado at nilapitan ang kanyang ama. Inalalayan niya itong tumayo at maglakad patungo sa isang maliit na harden sa likod ng foundation. Doon, may isang maliit na marker na gawa sa puting marmol na may nakaukit na 2 pangalan. Elena Villanueva at Maribel Villanueva. Dad, tinan mo oh, bulong ni Amara habang itinuturo ang mga puting rosas na namumukadkad sa paligid ng marker. Sabi ni Lola Chayong, ang mga rosas daw na ito ang pinakamabango sa buong tondo. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa palad ni Amara. Salamat anak. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong itama ang aking mga pagkakamali. Hindi ko man maibabalik ang nakaraan, ngunit sa bawat araw na kasama kita, nararamdaman kong pinatawad na rin ako ni Elena. Ngumiti si Amara at sumandal sa balikat ng kanyang ama. Wala na ang galit. Wala na ang pait. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging peklat na lamang na nagpapaalala sa kanilang katatagan. Napagtanto ni Amara na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang sakit na yon na diktahan ang iyong bukas. Sa paglubog ng araw sa ibabaw ng Manila Bay, ang kalangitan ay nagmistulang isang dagat ng ginto at pula. Ang anino ng mag-ama ay dahan-dahang humahaba sa damuhan, tila 2 figura na sa wakas ay nahanap na ang kanilang daan pauwi. Ang perlas na minsan ay itinago sa putikan ay nahanap na ang kanyang tunay na kinang, hindi sa loob ng isang mansyon, kundi sa bisig ng isang pamilyang binuo ng katotohanan at pinagtibay ng pagmamahal. Dito nagtatapos ang kwento ni Amara, ang babaeng nagpatunay na ang isang hamak na katulong ay maaaring maging reyna ng kanyang sariling kapalaran, basta't ang kanyang puso ay nananatiling kasing linis ng isang perlas at kasing tatag ng isang rosas sa gitna ng bagyo.